Isang araw, sa ulilang tahanan ni Padre Florentino, nililibang niya ang kanyang sarili. Napakalungkot ni Padre Florentino. Nung umagang din yon, nakatanggap siya ng sulat ng isang tenyente ng Guardia Civil na nagsasabing, "Minamahal kong kapelan, katatanggap ko pa lamang ng isang telegram ng komandante na nagsasabing, Espanyol escondido Casa Padre Florentino Cojera Remimitiras sa dahilang ang telegram ay lubhang maliwanag na pagsabihan ninyo ang kaibigan upang huwag siyang matagpuang paparian kung huhulihin siya sa 8 ng gabi." Sabihin niyo ang sulat ito, ang mga biktima ito. Ang mga biktima ito ay mayroong umabot sa mga kabaril. Tama na yun, Don Tiburcio, hindi yan ang agutulong. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa Kabanata 39 ng El Filibusterismo, ang katapusan, tayo ay saksi sa huling pagtatapat ng isang taong sawi, si Simon, kay Padre Florentino. Dito ay nalabas ang lahat ng kanyang galit, pait, puot at ang sangki ng kanyang paghiganti. Ito ay hindi lamang kwento ng isang tao, kundi salamin ng mga malalim na panlipunang suliranin na pabalot sa ating lipunan, mga suliranin na bunga ng pag-aapi at kawalang katarungan. Ano nangyari sa Simon? Hinanap ako ng muna sa lahat ni Simon. Huwag na kayo makasok ang Ipinatuloy ni Padre Florentino si Simon sa kanyang tahanan at naghanap ng gamot para sa mga sugat nito. Padre Florentino, nais ko na yung kausap ko may sakit. Oo, sige. Tumungo si Padre Florentino sa kanugnog na silid, tumingin sa dako ng higaan at namangha siya nang makitang wala na sa mukha ng may sakit ang anyong palagay at pakutya. Padre, sana ka magkakapat ang hindi at nangatid ang mga nagagawa. Ay Diyos, ang nato laki anak, sabihin mo ang iyong doon. Kita po, katulaan ng pamalaan, ang pangabuso ng mga prele, ang kaunang ng mga natin, dinalang mo, tumamit ang pamasan ng piligan kayo upang gisingin sila ko kung masat ka ng bulok sa mga sistema. At ano ang naging buwan sa mo? Mas maraming pagganap ng lupo, mas maraming pagkukusa. Ang karasan ay nagdulot amang maraming karasan. Dito natin makikita ang malalim na panlipunang suliranin, ang kawalang katarungan na nagtulak sa mga tao sa desperasyon, ang katiwalian na nagpapahirap sa masa, at ang kawalan ng tunay na liderato na magtatanggol sa karapatan ng bawat isa. Ang sistema ay naging mitsa sa pagkawasak ng kapwa biktima at maghihiganti. Hindi sa pamamagitan ng galing ng tamas, hindi sa pamamagitan ng pag-ibigay sa Diyos na trabaho sa ating dapat. Ang Diyos ay hindi sumapayag sa anumang kasamaan, kundi ang isang bayan sa pagkarusa. Ito ay ilalim ng kanyang ay malupit. Ito ay mga mamamayan na sumingin ang tulungan. Ang pagdurusa ay isang pagsubok at pag-iinit. Kung ganoon, magiging pansan ito. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan, hindi niya nakakaloob ang kalayaan. Taong hindi na nagpapan. Ito, hindi na binibigay sa kalayaan ng tao sa bayan. Ang salanan sa walang bibigyan. Ang Diyos ay nagbibigay sa tao na tumilos at tayo na may bago. Mula sa huling hininga ni Simon at sa pagninilay ni Padre Florentino, natutunan natin ang tunay na solusyon sa mga suliranin, ang paglilinis ni Simon sa kanyang sarili. Hindi natin dapat labanan ang kasamaan sa kasamaan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng ating mga puso, sa pagtalikod sa galit at kasakiman. Ang Kabanata 39 ay isang paalala na ang problema ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob din ng bawat isa sa atin. Ang solusyon ay hindi sa dahas, kundi sa pagbabago ng puso, sa edukasyon, sa pagkakaisa at sa aktibong pagtataguyod ng moral na pamumuhay.